Nag-drive ako ng 9 na oras. 9 na nakakapagod na oras. Dala-dala ang isang kahon ng mga pamana ng aming pamilya. Ang akala ko, ito na ang pinakamasayang araw para sa aking nag-iisang anak na lalaki. Ang kanyang pamamanhikan. Pero sa pintuan ng sarili niyang bahay, ang sumalubong sa akin ay hindi ang yakap ng isang anak, kundi ang malamig na mga mata ng kanyang mapapangasawa. Sabi niya, "Ay, tapos na po ang salusalo kahapon." Kahapon, paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang salitang iyon habang nakaupo ako sa kotse sa labas ng bahay na minsan kong tinulungang ipundar. Sa loob, naririnig ko ang kanilang mga tawanan. At ako, nasa labas, isang estranghero. Para akong isang kasambahay na naligaw ng araw ng punta. Ang naramdaman ko, hindi galit, hindi lungkot, kundi hiya. Isang malalim nakakapasong hiya, iyong hiya na parang unti-unting pumapatay sa iyong pagkatao. Ang sarili mong anak, ang sarili mong dugo, tinatrato kang parang basura na itatapon na lang. Sa sandaling iyon, ang 9 na oras na biyahe ay parang walang-wala kumpara sa haba ng gabi na kailangan kong harapin. Mag-isa, sila na pinagsilbihan ko buong buhay ko ay walang utang na loob. Para sa kanila, isa na lang akong abala. Alam ninyo, sa loob ng 35 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Mula nang mawala ang aking asawa, si Arturo, ibinuhos ko ang lahat sa nag-iisa naming anak, si Marco. Tiniis ko ang pagiging mag-isa, ang mga gabing tahimik, para lang masigurong may maganda siyang kinabukasan. Ako ang nag-budget, ako ang nagluto, ako ang nag-ayos ng bahay na ito na tinitirhan nila ngayon. Naaalala ko pa nung nagsisimula pa lang sila sa kanilang real estate business. Lumapit sila sa akin, nangangailangan ng tulong. Walang pag-aalinlangan, ibinigay ko ang ipon ko. 100,000 piso dito, 200,000 piso doon. Pero para sa kanila, ako ay parang hangin lang. Isang background noise sa kanilang abalang buhay. Nandyan lang ako kapag may kailangan sila. Isang palamuti sa bahay, hanggang sa dumating ang araw na napagdesisyonan nilang, wala na akong silbi. Ang lahat ng sakripisyo ko, lahat ng pagmamahal ko, ay binaliwala. Para lang akong isang lumang silya na isinantabi para magbigay daan sa mga bagong, magagandang gamit. At ang pinakamasakit, ginawa nila ito ng tahimik, patago, na para bang wala akong karapatang malaman. Habang nakaupo ako sa madilim na kotse, yakap-yakap ang kahon ng aming mga alaala. May isang bagay na nagbago sa loob ko. Umapaw ang hiya, pero hindi ako nilunod nito. Sa ilalim ng lahat ng sakit, may isang bagay na nagsimulang mag-alab. Umalis ako sa bahay na iyon, dala lang ang aking bag at ang basag kong puso. Pero ang hindi nila alam, ang hindi nila kailanman inakala, ay mayroon akong isang lihim. Isang lihim na yaman na iniwan sa akin ng yumaong kong asawa. Akala nila, isa lang akong matandang byuda na madaling paikutin. Isang peyon sa kanilang chessboard na madaling isakripisyo para sa kanilang mga ambisyon. Pero hindi nila alam na bago pumanaw si Arturo, may inihanda siyang trump card para sa akin. Isang bagay na poprotekta sa akin, isang bagay na nakatago sa ilalim ng aking pangalan, at sa pangalan ko lamang. Ang maliit na lola na ipinagtabuyan nila, ang ina na tinalikuran nila, ay may hawak na alas at malapit na niyang ilabas ito. Sila, sa kanilang pagiging ganid, ay nakalimutan ang isang mahalagang bagay. Ang isang ina na tahimik na nagtitiis ay siya ring ina na tahimik na nagmamasid. At lahat ng kanilang mga galaw, lahat ng kanilang mga kasinungalingan, nakikita ko, gusto nila akong mawala. Gusto nila akong maging pipi at walang boses sa sarili kong pamana. Ngayon, hindi lang ang bahay ko ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal. Ito ay hindi lang tungkol sa pera. Hindi ito simpleng paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng aking karangalan bilang isang ina, bilang isang asawa, at bilang isang tao. Bibigyan ko sila ng isang aral na ikukwento nila sa kanilang mga magiging apo. Ang aral tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag minaliit mo ang isang babaeng wala nang natitira maliban sa katotohanan. Hindi na ako mananahimik,
Hindi na ako magiging anino sa sarili kong kwento. Panahon na para marinig nila ang aking boses. At sa pagkakataong ito, makikinig sila. Kung naranasan nyo na pong maramdaman na parang estranghero kayo sa sarili nyong pamamahay, kung minsan na kayong binaliwala ng mga taong pinagsilbihan ninyo, paki-like at share po ang video na ito. At huwag po kayong mahiyang mag-comment sa ibaba. Kwentuhan nyo naman ako? Saan po kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Magtulungan tayo. Dahil ang ating mga boses kapag pinagsama-sama ay mas malakas kaysa sa anumang katahimikan na gusto nilang ipataw sa atin. Nang gabing iyon, sa isang malamig at walang kasaysayang silid ng motel, doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng 9 na oras na biyahe. Ang 4 na sulok ng kwarto ay tila mga saksi sa aking pag-iisa. Ang ilaw mula sa maliit na lampara ay nagbibigay liwanag sa kahon na gawa sa nara, ang nag-iisa kong kasama sa gabing iyon. Ang kahon na ito, na maingat kong binalot sa isang kumot na lana, ay hindi lang basta lalagyan. Ito ang huling piraso ng aming kasaysayan. Ang huling tulay na naguugnay sa akin sa batang si Marco. Ang anak kong tila kinuha na ng panahon o marahil ng ambisyon. Dahan-dahan kong binuksan ang takip nito. Sumalubong sa akin ang amoy ng lumang papel at tuyong tinta, ang amoy ng nakaraan. Sa loob ay nakalatag ang 3 mapa, marupok na sa katagalan, ang mga kulay ay halos kupas na. Ang mga mapang ito ay iginuhit ng aking lolo, sa liwanag lamang ng isang gasera, mahigit 70 taon na ang nakalilipas. Ito ang mga lihim na daanan na ginamit ng aming pamilya noong sila pa ay may maliit na negosyo ng kargamento sa katimugang bahagi ng Luzon. Ang bawat linya, bawat marka ay may kwento. Ipinasa ito ng aking lolo sa aking ama at ipinasa naman sa akin ng aking ama bago siya pumanaw. Iningatan ko ito. Inalagaan na parang sarili kong buhay. Para sa akin, hindi lang ito papel. Ito ang patunay ng aming pinagmulan. Inilatag ko ang mga mapa sa ibabaw ng kama ng motel na tila mga lumang sulat ng pag-ibig na muling binabasa. Sinundan ng aking mga daliri ang bawat guhit, ang bawat kurbada. Naalala ko ang lahat, ang bawat kwento sa likod ng bawat marka. Dito, sabi ng aking ama, ay isang ilog na biglang lumakas ang agos at halos tumangay sa kanilang kariton. At dito naman, isang malaking puno ng akasya kung saan sila nagpapahinga at nagkakape. Bawat pulgada ng mga mapang ito ay buhay sa aking alaala. Ang mga bagay na nakalimutan na ng aking anak ay buong-buo pa sa aking isipan. Habang nakatitig ako sa mga mapa, ang bumalik sa akin ay hindi ang sakit ng pagtataboy sa akin kanina, kundi ang matamis na alaala ng isang batang lalaki. Isang batang may malalaking matang puno ng pagkamangha. Si Marco. Noong siya ay 6 na taong gulang, uupo siya sa aking kandungan at ang maliliit niyang daliri ay maglalakbay sa ibabaw ng mga mapang ito. "Nay, saan po ito?" Itatanong niya habang tinuturo ang isang may tuldok na linya. "Anak, iyan ang dating daanan sa gubat na ang lolo mo lang ang nakakaalam," sagot ko. "Wow, talaga Nay? Isang kayamanan po ito," sasabihin niya. At ang kanyang mga mata ay nagniningning. Kayamanan. Ganoon ang tawag niya rito. Para sa kanya, ang mga mapa ay hindi lang kasaysayan. Ito ay isang pakikipagsapalaran, isang hiwaga, isang pamana na gusto niyang angkinin balang araw. Nasaan na ang batang iyon? Nasaan na ang pagkamangha sa kanyang mga mata? Napalitan na ba ito ng malamig na kalkulasyon? Ang mga kwento ng aming pamilya, napalitan na ba ng mga plano sa negosyo at mga social event na hindi ako kasama? Ang sakit. Ang sakit ay hindi dahil sa isinara nila ang pinto. Ang sakit ay dahil sa pagsasara nila ng pinto sa aming pinagsamahan, sa aming mga kwento. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa gilid ng kama at pinagmamasdan ang mga pamana ng aming lahi, may nagbago sa loob ko. Ang lungkot ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas matatag. Hindi galit, hindi paghihiganti, kundi paglilinaw. Isang malinaw na pag-unawa. Malinaw na sa akin ngayon. Ang mga mapang ito ay hindi para sa kanya. Hindi na.
Hindi mo maipagkakatiwala ang isang kayamanan sa isang taong hindi na nakikita ang halaga nito. Ang isang pamana ay hindi lamang isang bagay na ibinibigay. Ito ay isang bagay na dapat tanggapin ng may paggalang at pagmamahal. At si Marco, tumigil na siya sa pagtanggap. Kinuha ko ang sobre mula sa aking bag. Ang sobre mula sa museo na ilang linggo ko nang hindi pinapansin. Binasa ko muli ang sulat ni Ginang Santos. Kung maaari niyong isaalang-alang na ibahagi ang mga ito sa publiko. Dati, ang ideyang ito ay parang isang pagtataksil sa aming pamilya. Ngunit ngayon, ito na ang tanging paraan para mailigtas ang diwa ng mga mapang ito. Ang kanilang kwento ay hindi dapat mamatay sa isang drawer. Ang kanilang kwento ay para sa lahat. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, tinawagan ko ang numero sa sulat. Sumagot si Ginang Santos at sa kanyang mainit na boses, naramdaman ko ang paggalang na hindi ko naramdaman mula sa sarili kong pamilya. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga mapa. Sinabi kong handa na akong ibahagi ang mga ito. Hindi niya ako minadali. Nakinig siya. At sa kanyang pakikinig, naramdaman kong ang bigat sa aking dibdib ay unti-unting gumagaan. Ito ang unang hakbang sa pagbawi, hindi ng aking anak, kundi ng aking sarili. Hindi ito isang pagkatalo, ito ay isang pagpapalaya. Ang pamana ng aming pamilya ay magkakaroon ng bagong tahanan. Isang tahanan kung saan ito ay pahahalagahan. At ako ay magsisimula ng bumuo ng isang bagong landas para sa aking sarili. Isang landas na wala sa mga lumang mapang iyon. Ang pag-uwi sa bahay ay may dalang kakaibang katahimikan. Dati, ang katahimikang ito ay nagdudulot sa akin ng lungkot. Isang paalala na mag-isa na lang ako mula nang pumanaw si Arturo. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay tila isang kaibigan. Isang espasyo para makapag-isip. Isang kalasag laban sa ingay ng pagkabigo. Ibinalik ko ang mga gamit ko sa kanilang mga tamang lugar at sa bawat kilos, mayroon akong bagong pakiramdam ng layunin. Ang pagbisita sa museo ay nakatakda na sa susunod na linggo. Iyon na muna ang aking pagtutuunan ng pansin. Isang umaga, habang nagtitimpla ko ng kape, napadaan ako sa maliit na corkboard na nakasabit malapit sa aming ref. Sa loob ng maraming taon, ang board na iyon ay puno ng masasayang alaala. Mga lumang birthday card, mga sulat mula sa mga kapitbahay, at mga litrato ni Marco. Mula sa kanyang unang araw sa kindergarten hanggang sa kanyang senior prom. May isang litrato pa nga noong nagtrabaho siya sa isang probinsya, umuwi siyang sunog ang balat at may malaking ngiti. Bawat litrato ay isang kabanata ng buhay niya. Buhay na akala ko ay bahagi ako. Ngunit may isang litrato na pumukaw sa aking pansin. Ang pinakahuling idinikit ko. Kuha ito noong nakaraang taon nang dalawin ko sila ni Isabel para sa Pasko. Nagpunta kami sa isang hardin at isang estranghero ang nag-alok na kunan kami ng litrato. Si Isabel ay nakasuot ng berdeng scarf at si Marco ay nakalagay ang kamay sa kanyang likod. Ako naman ay nakatayo sa tabi nila, nakangiti. Pero may mali. Ang litrato ay pinutol. Pinutol ng malinis sa gitna. Sila ni Marco at Isabel ay buo pa rin. Ngunit ang kalahati ko ay malinis na tinanggal. Matagal akong nakatitig doon, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa pagkilala. Isang malinaw na pagkilala sa isang matagal nang nangyayari. May mga paraan pala para burahin ang isang tao sa sarili niyang buhay. At ang unang senyales ay hindi kailanman maingay. Ito ay banayad. Kapag ang upuan mo sa hapagkainan ay bigla na lang naililipat ng walang paalam. Kapag ang mga kwentong dati mong sinasalaysay ay ikinukwento na ng iba na para bang sa kanila galing. Kapag ang mga alaala ay dahan-dahang binabago hanggang sa bumagay na ito sa kanilang bersyon ng kung ano ang komportable. Kinuha ko ang pinutol na litrato. Tiniklop ko ito ng isang beses at isinuksok sa loob ng isang lumang libro ng mga recipe. Wala akong ganang itapon ito, hindi pa. Nang hapong iyon, nagpasya akong tawagan ang dati kong kaibigan na si Aling Susan. 20 taon na kaming magkakilala. Nagkita kami sa isang maliit na kainan sa bayan.
Umupo kami malapit sa bintana kung saan ang sikat ng araw ay nagpapaginhawa sa pakiramdam. Hindi ko sinabi sa kanya ang lahat, sapat lang, tungkol sa pamamanhikan, sa saradong pinto, at sa pinutol na litrato. Nakinig siya. Hindi siya nagbigay ng mga mabilis na payo o mga salitang walang laman. Tumango lang siya habang nagsasalita ako. At pagkatapos, sinabi niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Nangyari na rin daw iyon sa kanya. Ang kanyang anak na babae ay nakapag-asawa ng isang mayamang pamilya at unti-unti na ring lumayo. Ang mga tawag ay dumalang. Ang mga pagbisita ay tumigil. Hanggang isang araw, nakita ni Aling Susan ang kanilang Christmas photo online. Ang buong pamilya ay nakatayo sa harap ng Christmas tree, maliban sa kanya. Siya ang nag-host ng Paskong iyon. Siya ang nagluto, naglinis at gumastos para sa halos lahat. Pero sa litrato, wala siya. Hindi siya kabilang. Ang pagluluksa, sabi niya sa akin, habang nakatingin sa malayo, ay hindi laging tungkol sa kamatayan. Minsan, ito ay tungkol sa pagiging buhay habang pinipili kang kalimutan ng isang tao. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa akin. Naiwan iyon sa aking isipan pag-uwi ko. May isang uri ng ginhawa sa kaalamang hindi ako nag-iisa sa ganitong uri ng sakit. Pagdating ko sa bahay, may nakita akong sobre na nakasingit sa aming screen door. Walang return address. Ang pangalan ko ay pamilyar ang pagkakasulat. Sa loob, isang imbitasyon sa kasal. Si Marco at Isabel. Gaganapin sa isang malayong resort, 2 buwan mula ngayon. Walang sulat. Imbitasyon lang, malinis at puti. At sa ilalim, sa napakaliit na letra, ay nakasulat ang mga salitang, seremonya lamang. Walang reception. Matagal ko itong tinitigan. Hindi ito pagkalimot. Ito ay tumpak. Ito ay isang kalkuladong galaw. Hindi ako sinabihan tungkol sa pamamanhikan. Ngayon, iniimbitahan ako sa isang kasal kung saan wala akong lugar sa kanilang selebrasyon. Isang upuan sa simbahan at pagkatapos, wala na, umuwi ka na. Huwag ka nang mag-abala. Pero sa pagkakataong ito, wala nang nabasag sa loob ko. Sa halip, lalo pang luminaw ang lahat. Ang bawat piraso ng palaisipan ay nagkakaroon na ng pwesto. Ang bawat maliit na sakit, ang bawat pagbabaliwala, lahat ay bahagi ng isang mas malaking larawan. Isang larawan kung saan ako ay dahan-dahang binubura. Ngunit ang hindi nila alam, hawak ko pa rin ang pambura. At sa gabing iyon, nagpa siya akong simulan ng gamitin ito. Hindi para burahin sila, kundi para burahin ang bersyon ng aking sarili na hinayaan silang gawin ito sa akin. Ang imbitasyon sa kasal ang naging hudyat. Hindi na ito tungkol sa nasaktang damdamin. Ito na ay tungkol sa katotohanan. Isang katotohanang matagal ko nang iniiwasang harapin. Sa gabing iyon, hindi ako natulog. Sa halip, pumanhik ako sa aming maliit na opisina sa bahay, isang silid na halos hindi ko na ginagamit mula nang yumao si Arturo. Sa loob ng isang lumang filing cabinet, hinanap ko ang isang kahon na may markang Family Finances. Binuksan ko ito at sumalubong sa akin ang alikabok at ang amoy ng mga lumang resibo. Dito ko sinimulang itala ang lahat noong nagkasakit si Arturo, para masigurong maiintindihan ni Marco ang aming kalagayan kapag ako na lang ang natira. Habang binubuklat ko ang mga papel, ang bawat isa ay tila isang sampal sa aking mukha. Nandoon ang mga bank statement, ang mga kopya ng email, at ang isang manipis na binder na puno ng aking sulat kamay. Pahina-pahina, sinariwa ko ang lahat ng ibinigay ko sa kanya sa mga nagdaang taon. Ang pangalawa, mas malaki. Halos 1,000,000 at 600,000 piso, 1,600,000. Iyon ay noong nagkaproblema sila sa buwis ng isang property at halos mawala sa kanila ang isang bahay na kanilang binili. Naalala ko ang takot sa boses ni Marco sa telepono. Nay, tulungan niyo po kami. Hindi po namin alam ang gagawin. At ako, bilang isang ina, anong gagawin ko? Kinuha ko ang halos lahat ng natitira sa aming savings at ibinigay sa kanila. Parehong hindi nabayaran. Parehong hindi na muling nabanggit. Dahil nagtiwala ako sa kanya. Dahil sa isip ko, ang pagtulong sa aking anak
ay isang pamumuhunan sa aming pamilya. Isang pamumuhunan sa aming kinabukasan. Ngayon ko lang napagtanto. Ang puhunan ko ay para pala sa kanilang kinabukasan lamang. Isang kinabukasan na wala ako. Pero hindi iyon ang pinakamasakit. Sa ilalim ng lahat ng mga papel, nandoon ang isang dokumento na halos ayaw ko nang tingnan. Isang kopya ng transfer of title para sa aming bahay bakasyunan sa tabi ng lawa. Ang lugar na iyon ang aming santuwaryo ni Arturo. Doon kami nagtayo ng mga pangarap. Bawat pako, bawat tabla ay may alaala ng aming pagsasama. 5 taon na ang nakalipas, pinirmahan namin ito para ilipat sa pangalan ni Marco. Ang paniniwala namin, aalagaan niya ito. Ipagpapatuloy niya ang aming mga alaala doon. Ngunit may isang petsa sa dokumento na gumuhit ng kirot sa aking puso. Ang petsa kung kailan ito naibenta. 8 buwan matapos isalin sa kanya ang pangalan. 8 buwan. Ganoon kabilis niyang tinalikuran ang isang lugar na binuo namin ng kanyang ama sa loob ng 30 taon. Ginamit nila ang pera para sa isang renovation project sa ibang syudad. Nalaman ko lang ito dahil sa isang kaibigan na nagtatrabaho sa munisipyo. Hindi ko siya kinompronta, hindi ako nagsalita. Kinimkim ko ang sakit sa pag-aakalang baka may mabigat siyang dahilan. Sa pag-aakalang baka nahihiya lang siyang magsabi sa akin. Ngayon, sa liwanag ng malamig na katotohanan, nakita ko ang lahat. Hindi ito hiya-hiya, ito ay isang pattern. Isang pattern ng pagkuha, paggamit, at pagtatapon. Kinuha nila ang aking pera. Kinuha nila ang aming mga alaala. At ngayon sinusubukan nilang kunin ang aking dangal. Kumuha ako ng isang bagong folder. Dahan-dahan, inayos ko ang lahat ng dokumento. Hindi dahil plano kong makipag-away, kundi dahil tapos na akong makalimot. Tapos na akong magpanggap. Tapos na akong hayaan ng iba na magsulat ng kwento ng aking buhay. Sa pagbubukang liwayway, habang ang araw ay sumisilip sa likod ng mga puno, ang kusina ay tahimik. Ngunit hindi na ito isang hungkag na katahimikan. Ito ay isang katahimikang may pokus. May isang bagay sa loob ko ang nagsimulang magising. Hindi galit. Hindi paghihiganti. Kundi kalinawan. At ang tahimik na ritmo ng isang babaeng sa wakas ay isinusulat muli ang sarili niyang pangalan sa kwento. Kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangan niyang magsimula mula sa mga gilid. Ang mga piraso ng ebidensya ay nasa aking mga kamay na. At hindi ko pa alam kung ano ang susunod na hakbang, pero alam kong hindi na ako muling lalakad ng pabalik. Kinaumagahan, mas maaga akong nagising kaysa karaniwan. May isang tensyon sa ilalim ng aking balat na para bang may isang bagay na naghihintay na mapansin. Habang nagkakape ako sa tahimik na kusina, ang mga mata ko ay napako sa isang pinto na matagal ko nang hindi pinapansin. Ang pinto ng aming utility closet. Dati, iyon ang aking munting mundo. Hindi lang ito isang lugar para sa mga lumang gamit at bombilya. Dito ko itinatago ang mga bagay na walang ibang nagtatanong. Dahan-dahan ko itong binuksan. Inabot ng aking kamay ang isang lumang kaha de yero sa likod. Ang parehong safe na binili namin ni Arturo noong naibenta namin ang aming unang lote ng lupa. Hindi ito magara pero ito ay sa amin at mas pinagkakatiwalaan namin ito kaysa sa anumang bangko. Sandali kong inalala ang kombinasyon, ngunit ang aking mga daliri ay hindi nag-atubili. Sa loob, may mga Manila folder, bawat isa ay makapal sa papel. Ang ilan ay maalikabok na, ang ilan ay malinis pa. Ngunit may isang partikular na folder na umagaw sa aking pansin. Isang maliit na folder na may etiketang Baguio. Binuksan ko ito. Mga dokumento ng titulo. Mga sulat kamay na tala. Ito ang mga papeles para sa aming maliit na cabin, ang aming pahingahan sa Baguio na binili ko gamit ang aking sariling mana noong pumanaw ang aking ina. Ito ay isang simpleng lugar, ngunit ito ay may malaking kahulugan, isang kanlungan, at ito ay laging sa akin. Bayad ng buo, at pagkatapos nakita ko ito. Isang bagong papel na nakastaple sa likod, isang transfer of title. Ang property ay inilipat sa isang LLC, isang korporasyon, at hindi lang kahit anong pangalan. Nakasulat dito, Marco Isabel Development Holdings,
Nanigas ang aking mga kamay, ngunit ang aking mga mata ay hindi tumigil sa pagbasa. Binasa ko ang bawat salita, ang petsa, Abril ng nakaraang taon, ang mga pirma, mga saksi, isang notaryo na hindi ko kailanman nakilala at wala saan man ang aking pirma. Kinuha nila ito. Nang walang salita, nang hindi nagtatanong, hindi ako umiyak, hindi pa. Umupo lang ako pabalik sa silya at tumitig sa bukas na kahadiyero. Sa kung ano pa ang maaaring nakabaon sa mga tumpok ng lumang papel. Ang gulat ay malalim, ngunit sa ilalim nito may ibang bagay na nagsimulang umusbong. Kailangan ko ng isang taong magpapatunay na hindi ko ito guni-guni. Isang taong nakakaintindi sa mga legal na dokumento nang higit pa sa akin. Pagsapit ng tanghali, bihis na ako at nasa kotse na. Hindi ko tinawagan si Marco. Hindi ako nag-text kahit kanino. Nag-drive ako papunta sa bayan at pumarada malapit sa isang maliit na law office. Naalala ko si Attorney Connelly, ang nagtatag nito. Ang anak niyang si Attorney Reyes ang nagpapatakbo na nito ngayon. Ang receptionist ay bata at magalang. Halatang nagulat na makita ako. Ilang minuto lang, lumabas si Attorney Reyes sa waiting room, kinamayan ako at dinala sa kanyang opisina. Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Hinintay niya lang akong magsimula. At nagsimula ako. Ikinuwento ko ang lahat. Mula sa sandaling dumating ako sa bahay nila para sa pamamanhikan, hanggang sa litratong nawawala ang aking mukha. Ang hapunan na hindi sinabi sa akin, at ang titulo ng kabin sa Baguio na inilipat nang wala akong kaalaman. Hiningi niya ang mga papeles. Ibinigay ko sa kanya. Tahimik na nagbasa si Attorney Reyes. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit bahagyang dumilim ang kanyang mga mata. Nang matapos siya, sumandal siya at sinabing nakakita na siya ng ganito dati. Hindi eksakto ang sitwasyon, pero magkakatulad na pattern. Mga quiet power of attorney, mga matatandang magulang na pinapipirma sa mga dokumento nang hindi lubos na nauunawaan. Mga ari-arian na inililipat sa mga holding company na tahimik na tinatanggal ang orihinal na may-ari. Tinanong ko kung ano ang maaaring gawin. Sinabi niyang magsisimula siya sa pagsasaliksik sa LLC. Aalamin kung sino ang nag-set up nito, kailan, at kung ang pangalan ko ay ginamit ng legal. Titingnan din niya ang anumang mga kamakailang legal na dokumento sa ilalim ng aking pangalan. Anumang kahina-hinala, umalis ako sa kanyang opisina na may dalang isang file folder at ang kanyang card. Sinabi niya sa akin na huwag kausapin si Marco o si Isabel hanggat wala pa kaming nalalaman. Tumango ako. Pag-uwi sa bahay, kinuha ko ang bawat dokumento mula sa kahadiyero at inilagay sa isang nakalock na briefcase. Inilagay ko ang briefcase sa trunk ng aking sasakyan para lang makasiguro. Pagkatapos, tinawagan ko ang aking accountant at ang aking insurance agent. Nagtanong ako ng mga bagay na dapat ay matagal ko nang itinanong. Nang gabing iyon, naupo ako sa beranda, nakatingin sa malayo. Hindi ako galit, hindi rin malungkot, malinaw ang isip ko. At ang kalinawan na iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang bagay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang aking buhay kung ano talaga ito. Hindi ang inaasahan ko, hindi ang akala kong binuo ko. Kung ano lang talaga ito, sobra akong nagtiwala. Hinayaan kong ang katahimikan ang magsalita para sa akin. Hinayaan kong ang mga taong mahal ko ang gumawa ng desisyon para sa akin nang hindi kinukwestiyon ang kanilang mga motibo. Pero hindi na ngayon. Hindi na. Pumasok ako sa bahay, umakyat sa attic at natagpuan ang isang kahon na matagal ko nang hindi binubuksan. Sa loob, mga sulat, isang mapa at isang susi. Ang susi sa kabin sa Baguio. Ang susi na akala ko ay hindi ko na muling kakailanganin. Sinundan ko ang mapa gamit ang aking daliri. Ang mga kalsada ay mukhang mas manipis kaysa sa aking naaalala. Pero kilala ko sila. Mahahanap ko pa rin ang daan pabalik. Ang bahay na ito ay hindi na parang tahanan, pero hindi ako nawawala. Akala nila, tinanggal na nila ako sa larawan. Pero ang totoo, nagsisimula pa lang ako. Ang bawat kilometrong tinatahak ng bus palayo sa magulong syudad ay tila isang hiblang humihila sa akin palayo sa bigat na dumadagan sa aking dibdib.
Sumunod ako sa payo ng aking abogado, si Attorney Reyes. Isang payo na sa una ay tila kakaiba, ang bumalik mag-isa sa aming bahay sa Tagaytay. Ang bahay na iyon, ang aming munting paraiso na itinayo namin ng yumaong kong asawa, si Roberto. Ang lugar na puno ng mga alaala, ng halakhak, ng mga pangarap na sabay naming binuo. Ngayon, kailangan kong bumalik doon, hindi para magluksa, kundi para hanapin ang isang bagay na matagal nang nawala sa akin, ang aking sarili. Habang umaakyat ang bus sa paanan ng Tagaytay, unti-unting gumanda ang tanawin. Napalitan ng luntiang mga puno at malawak na taniman ng pinya ang naglalakihang mga gusali at mausok na kalsada. Bumaba ako sa terminal at sa halip na sumakay ng tricycle, nagpasya akong maglakad. Kailangan ko ang hangin, ang lamig na unti-unting yumayakap sa aking balat. Ang bawat hakbang ay mabigat, puno ng alinlangan. Paano kung sa pagbalik ko doon ay mas lalo lang akong panghinaan ng loob? Paano kung ang mga alaala, sa halip na magpalakas, ay lalo lang magpaparamdam sa akin kung gaano ako nag-iisa ngayon? Nang tanaw ko na ang aming bahay, na nakatayo sa isang maliit na burol at natatanaw ang lawa ng Taal, sandali akong huminto. Ang puting pintura nito ay medyo kumukupas na, at ang hardin na dati, ialagang-alaga ni Roberto, ay bahagyang ginapangan na ng mga ligaw na damo. Ngunit nandoon pa rin ang anyo nito, matatag at naghihintay. Kinuha ko ang susi sa aking pitaka, ang susi na ilang taon ko nang hindi nagagamit. Nang ipasok ko ito sa seradura, umikot ito nang may kaunting pagtutol na tila nagtatanong kung sino akong estrangherong nangangahas, buksan ang pinto. Pagbukas ng pinto, isang amoy ang sumalubong sa akin. Amoy ng matagal na kahoy, ng alikabok at ng katahimikan. Isang katahimikan na hindi nakakabingi, kundi isang katahimikan na tila may ibinubulong. Dahan-dahan akong pumasok at isinara ang pinto sa aking likuran. Sa loob, tila huminto ang oras. Ang mga muebles ay nababalutan ng puting tela, mga multo ng nakaraan. Ang mga litrato sa dingding, ang aming kasal, ang binyag ng aming nag-iisang anak na si Marco, ang aming mga biyahe sa Vigan at Palawan. Bawat isa ay isang sundot sa puso. Nilapitan ko ang isang rocking chair sa tabi ng bintana, ang paboritong upuan ni Roberto. Doon siya umuupo tuwing hapon, may hawak na tasa ng mainit na kapeng barako, habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa likod ng bulkan. Umupo ako doon at sa pag-ugoy ng silya, tila narinig ko ang kanyang boses. "Lena, mahal ko, anong gumugulo sa isip mo?" Napapikit ako. "Kung nandito ka lang, Roberto. Kung nandito ka lang, alam kong hindi mo hahayaang mangyari ito. Hindi mo hahayaang ang pinaghirapan nating dalawa ay mawala na lang na parang bula." Sa loob ng 3 araw, ginawa kong abala ang aking sarili. Naglinis ako. Inalis ko ang mga puting takip sa silya at sofa. Pinunasan ko ang alikabok sa bawat litrato, sa bawat munting palamuti na sabay naming pinili. Habang naglilinis, ang mga alaala ay bumabalik. Dito sa kusinang ito, tinuruan niya akong gumawa ng paborito niyang kaldereta. Sa maliit na hardin sa likod, sabay naming itinanim ang mga sampagita at rosal na iyon. Ang bawat sulok ng bahay ay may kwento. Ang bawat kwento ay nagpapaalala sa akin hindi lang ng pagmamahal niya, kundi ng pagmamahal na ibinigay ko rin. Ipinapaalala nito sa akin na bago ako naging ina ni Marco, bago ako naging byuda, ako si Lena. Ang Lena na kasama ni Roberto na bumuo ng lahat ng ito. Sa ika-4 na araw, pagod na sa paglilinis, naupo ako sa maliit na opisina ni Roberto. Ang kanyang mesa na yari sa Nara ay naroon pa rin, makintab at matibay. Binuksan ko ang mga drawer, mga lumang dokumento, mga resibo, mga pluma na hindi na nagsusulat. Sa pinakailalim na drawer, sa ilalim ng isang makapal na libro ng kasaysayan, may nakita akong isang sobre. Nakasulat dito ang pangalan ko sa pamilyar na sulat kamay ni Roberto. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis, dahan-dahan kong binuksan ito. Sa loob ay isang liham, may petsa ilang buwan bago siya pumanaw. "Mahal kong Lena," panimula ng sulat. "Kung binabasa mo ito, malamang ay wala na ako. Huwag kang iiyak. O sige, umiyak ka ng kaunti,
Pero pagkatapos ay punasan mo ang iyong mga luha at pakinggan mo ako. Alam kong malakas ka, mas malakas pa sa inaakala mo. Sa mga darating na panahon, maaaring may mga pagsubok na darating sa iyo, mga pagsubok na susukat sa katatagan mo. Tandaan mo, ang pera, ang mga ari-arian, lahat ng iyan ay mga bagay lamang. Ang tunay na kayamanan natin ay ang mga pinagsamahan natin at ang pagmamahal na binuo natin sa pamilyang ito. Nagpatuloy ang sulat at sa bawat salita, tila naririnig ko ang kanyang tinig, mahinahon at puno ng pagmamahal. Mag-ingat ka, Lena. Minsan ang kasakiman ay kayang baguhin kahit ang pinakamabuting tao. Kayang bulagin nito ang mga mata at gawing bato ang puso. Huwag mong hahayaang sirain ni Numan ang iyong pinaghirapan. Huwag mong hahayaang tapakan nila ang iyong pagkatao. Ang bahay na ito, ang lahat ng mayroon tayo, ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa kinabukasan. Ngunit ang kinabukasan ay dapat itayo sa tama, hindi sa panlalamang. Ipaglaban mo kung ano ang sa iyo. Ipaglaban mo ang alaala natin. Nandito lang ako sa bawat sulok ng bahay na ito, sa bawat dampi ng hangin, at gagabayan kita. Pagkatapos kong basahin ang liham, niyakap ko ito sa aking dibdib at humagulgol ako. Ngunit ang mga luhang iyon ay hindi na luha ng kalungkutan o pagkatalo. Iyon ay mga luha ng paglaya, mga luha ng panibagong lakas. Ang liham na iyon ang hudyat na kailangan ko. Si Roberto, kahit sa kabilang buhay, ay nagsasabing, tama ang aking gagawin. Pinunasan ko ang aking mga luha. Tumayo ako, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman ko muli ang bigat ng aking mga paa sa sahig. Matatag, hindi na nangangatog. Mula mismo sa lumang telepono sa opisina ni Roberto, tinawagan ko si Attorney Reyes. Ang boses ko, hindi nagaralgal. Ito ay kalmado at buo. Attorney, sabi ko, handa na ako. Ipadala niyo na po ang mga dokumento. Simulan na natin ang laban. Pagbalik ko sa Maynila, ibang Lena na ang bumaba ng bus. Ang dating baluktot kong mga balikat dahil sa bigat ng problema ay ngayon tuwid na. Ang dati kong mga matang laging nakayuko ay ngayon tumitingin na ng diretsyo. Hindi na ako ang kaawa-awang matandang byuda na madaling paikutin. Ang ilang araw sa Tagaytay ay hindi lang nagbigay sa akin ng pahinga. Ibinalik nito ang aking espiritu. Ibinalik nito ang alaala kung sino talaga ako. Pumasok ako sa sarili kong bahay na tila isang bisita. Si Marco at ang kanyang asawang si Ana ay nagulat nang makita ako. Ma, nakabalik na pala kayo. Akala namin magtatagal pa kayo sa probinsya, sabi ni Ana na may pilit ng ngiti. Hindi ako sumagot. Dumiretso ako sa aking silid at inilapag ang aking mga gamit. Naramdaman ko ang kanilang mga titig sa aking likuran, puno ng pagtataka at marahil kaunting kaba. Sa sumunod na linggo, isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa bahay. Nagkikibuan lang kami kapag kinakailangan. Alam kong nararamdaman nila ang pagbabago sa akin, ngunit hindi nila malaman kung ano ito. Naghihintay sila. At naghihintay din ako. Naghihintay sa pagdating ng bagyo na alam kong malapit ng sumabog. Isang hapon, habang nagkakape ako sa sala, dumating ang hinihintay ko. Isang process server mula sa korte ang kumatok sa aming pinto. Si Ana ang nagbukas at iniabot sa kanya ang isang makapal na sobrang kulay brown. Ano to? Tanong niya, nakakunot ang noo. Nang makita niya ang selyo ng korte, namutla siya. Pumasok siya sa loob, nanginginig ang mga kamay at iniabot ang sobre kay Marco na kasalukuyang nanonood ng telebisyon. Ano to, ma? Tanong ni Marco. Ang boses niya ay nagsisimula ng magtaas. Binuksan niya ang sobre at mabilis na binasa ang mga dokumento sa loob. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago mula sa pagkalito, patungo sa hindi paniniwala at sa huli, sa matinding galit. Petition to nullify deed of sale? Anong kalokohan to, ma? Sinasabi mo bang pineke namin ang mga papeles? Kini-question mo ang paglilipat ng titulo ng bahay na to sa amin? Sa wakas, ang simula ng lahat. Humigop ako ng kape, dahan-dahan, bago ako sumagot. Hindi ko kini-question, Marco. Sabi ko sa isang mahinahong tinig na ikinagulat nilang dalawa.
Sinasabi ko ang totoo at alam ninyong dalawa kung ano ang totoo. Pero ma, pumayag kayo. Kayo mismo ang pumirma. Giit ni Ana, ang boses ay nagiging piskal. Ang pinirmahan ko, Ana, ay ang akala kong mga papeles para sa insurance ng inyong negosyo. Ang pinirmahan ko ay dahil sa tiwala ko sa sarili kong anak. Isang tiwala na sinira ninyo, sagot ko, habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Marco. Nakita ko ang pag-iwas niya ng tingin. Doon, sa isang saglit na iyon, alam kong nakuha ko na siya. Hindi to pwede. Pinaghirapan din namin ang bahay na to. Nag-invest kami dito. Sigaw ni Marco habang iwinawasiwas ang mga papeles. Nag-invest? Mahinahon kong tanong. Ang pagbili ng bagong kotse na nagkakahalaga ng 2 milyong piso, investment ba yon? Ang mga mamahaling bag at sapatos ni Ana na halos mapuno na ang isang aparador, investment ba yon? Ang mga madalas ninyong bakasyon sa ibang bansa habang sinasabi ninyo sa aking lugi ang negosyo, investment ba yon, Marco? Bawat tanong ko ay tila isang suntok na hindi nila inaasahan. Natigilan sila. Ang kanilang mga kasinungalingan na isa-isang inilalatag ko sa kanilang harapan ay tila mga batong bumabagsak at yumayanig sa pundasyon ng kanilang pagkukunwari. Paano nyo nalaman? Halos pabulong na tanong ni Ana. Ngumiti ako, isang malungkot na ngiti. Akala nyo ba dahil matanda na ako ay wala na akong nalalaman? Akala nyo ba dahil nagkukulong lang ako sa aking kwarto ay bulag at bingi na ako sa mga nangyayari sa sarili kong pamamahay? Narinig ko ang mga usapan ninyo sa telepono. Nakita ko ang mga bank statement na itinatago ninyo. Ang akala ninyong kahinaan ko, ang akala ninyong katandaan ko, iyon ang naging bentahe ko. Si Marco, sa kawalan ng masabi, ay sinubukan ang huling baraha na lagi niyang ginagamit. Ang awa. Ma, anak niyo ako. Paano niyo to nagagawa sa sarili ninyong anak? Tumayo ako mula sa aking upuan. Sa unang pagkakataon, ako naman ang tumingin sa kanya mula sa itaas. Dahil anak kita, Marco, kaya ko to ginagawa. Marahil, nagkulang ako sa pagpapalaki sa iyo. Marahil sa sobrang pagmamahal ko, hindi ko na itinuro sa iyo ang pagkakaiba ng tama sa mali. Oras na para matuto ka. Oras na para tumayo kayo sa sarili ninyong mga paa. Huminga ako ng malalim. Ang bahay na ito ay sa akin. Itinayo namin ito ng papa mo mula sa dugo at pawis. Bawat pako, bawat hollow block, may kwento ng aming pagsisikap. Hindi ko hahayaang makuha lang ninyo ito dahil sa kasakiman. Tumingin ako sa kanilang dalawa na ngayon ay kapwa na kayuko, talunan. Ang korte na ang bahalang humusga sa legalidad ng mga dokumento. Pero ako, bilang may-ari ng bahay na ito, ay nagpasya na. Bibigyan ko kayo ng 60 araw, 60 days, para ayusin ang inyong mga gamit at humanap ng sarili ninyong matitirhan. Pagkatapos ng 60 araw, gusto kong umalis na kayo sa pamamahay ko. Ang huling mga salitang iyon ay lumabas sa aking bibig nang may bigat at kapangyarihan na hindi ko akalaing taglay ko. Ang katahimikan pagkatapos noon ay mas matindi pa sa sigawan kanina. Walang pagtutol. Walang pakiusap. Tanging ang malamig na katotohanan na ang kanilang panlilinlang ay nagwakas na. Sa araw na iyon, ang kapangyarihan sa loob ng bahay ay tuluyan ng bumalik sa tunay na nagmamay-ari nito. Ako. Ang sumunod na 60 araw ay ang pinakamahaba at pinakatahimik na mga araw sa kasaysayan ng aming pamilya. Ang malaking bahay ay tila lumaki palalo dahil sa espasyong nilikha ng aming mga hindi nasasabing salita. Wala nang pilit na kumustahan sa umaga. Wala nang ingay ng telebisyon sa sala. Tanging ang kaluskos ng mga kahon na inaayos, ang tunog ng tape na isinasara, at ang mabibigat na yabag ng 2 taong naghahanda para sa kanilang pag-alis. Hindi ako nagpakita ng galit o ng tagumpay. Sa halip, isang malalim na kalungkutan ang bumalot sa akin. Sa tuwing nakikita ko si Marco na nagbubuhat ng isang kahon, hindi ang manlulokong anak ang nakikita ko, kundi ang munting batang lalaki na dati kong kinakarga. Sa tuwing naririnig ko si Ana na umiiyak sa kanilang silid, hindi ang sakim na manugang ang naririnig ko, kundi ang isang babaeng nawalan ng landas. Ngunit alam kong ang desisyon ko ay tama. Minsan,
Ang pagmamahal ay nangangailangan ng pagiging matatag, kahit na ito ay masakit. Isang hapon, mga 2 linggo bago matapos ang palugit, may dumating na bisita. Si Manny, ang pinsan ni Roberto na pinakamalapit sa kanya. Matagal na kaming hindi nagkikita. Naupo kami sa sala at pagkatapos ng ilang sandaling kamustahan, sinabi niya ang tunay na pakay ng kanyang pagdalaw. "Pinsang Lena, nabalitaan ko ang nangyayari," sabi niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. "Alam mo, bago pumanaw si Pinsan Robert, may huli siyang habilin sa akin. Isang bagay na sinabi niyang ibigay ko lang sa'yo kapag dumating ang tamang panahon, at sa tingin ko, ito na ang panahong iyon." May inilabas siyang isang lumang leather briefcase. Binuksan niya ito at inilabas ang isang folder ng mga dokumento. Alam ni Robert, Lena, may kutob na siya. Nakikita niya kung paano nagbabago si Marco, kung paano ito nagiging materialistiko. Natatakot siya para sa'yo. Inilatag ni Manny ang mga dokumento sa mesa. 1 taon bago siya magkasakit, palihim na gumawa ng pangalawang trust fund si Robert, isang irrevocable trust. Ang pangunahing asset ng trust na ito, sabi ni Manny, sabay turo sa isang dokumento, ay ang bahay at lupa na ito. Tiningnan ko ang mga papeles, hindi lubos na nauunawaan ang mga legal na termino. Anong ibig sabihin nito, Manny? Ang ibig sabihin niyan, pinsan, ay bago pa man mamatay si Robert, legal na nailipat na niya ang pagmamay-ari ng bahay na ito sa iyo, sa ilalim ng proteksyon ng trust. Ikaw ang sole beneficiary. Nangangahulugan ito na kahit anong dokumento ang pinirmahan mo pagkatapos ng kanyang kamatayan, kahit anong deed of sale ang ginawa nila Marco, ay walang bisa. It's null and void from the very beginning. Hindi nila maaaring ibenta o ilipat ang isang bagay na hindi naman talaga naging sa kanila sa simula pa lang. Napahawak ako sa aking dibdib. Isang alon ng pagkamangha at pagmamahal ang bumuho sa aking puso. Si Roberto, ang aking asawa, kahit sa huling mga sandali ng kanyang buhay, ang kapakanan ko pa rin ang iniisip niya. Inasahan niya ang lahat. Gumawa siya ng paraan para protektahan ako nang hindi ko nalalaman. Ang laban na sinimulan ko ay panalo na pala bago pa man ako lumaban. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Tanong ko habang nangingilid ang mga luha. Dahil ayaw niyang mag-alala ka, Lena, at umaasa pa rin siya. Umaasa siyang magbabago si Marco. Ayaw niyang isipin na ang sarili niyang anak ay may kakayahang gawin ito. Ang habilin niya sa akin, Manny, itago mo to. Ibigay mo lang kay Lena kapag wala na talagang ibang paraan. Para sa kanya, ito ang huling depensa mo. Nang umalis si Manny, niyakap ko ang mga dokumento. Hindi ito mga papel lamang. Ito ang huling yakap ni Roberto. Ito ang kanyang huling I love you. Ang kanyang tahimik na paraan ng pagsasabing, hindi kita pababayaan. Dumating ang ika-60 araw. Isang maliit na lipat bahay truck ang nakaparada sa labas. Tahimik na ibinaba ni na Marco at Ana ang kanilang mga huling gamit. Walang salita, walang sumbatan. Tanging ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig na gawa sa kahoy. Bago sila tuluyang pumasok sa truck, lumingon si Marco. Nakita ko sa kanyang mga mata ang lahat, pagsisisi, hiya, galit, at isang kislap ng kalungkutan ng isang nawawalang anak. Gusto kong may sabihin, gusto kong sabihing mag-iingat sila, gusto kong sabihing mahal ko pa rin siya. Pero walang salitang lumabas sa aking bibig. Minsan, ang katahimikan ang pinakamabigat na salita sa lahat. Tumalikod siya at sumakay sa truck. Habang papalayo ang sasakyan, nanatili akong nakatayo sa may pintuan. Hindi ko sila tinalikuran hanggang sa mawala sila sa aking paningin. Pumasok ako sa loob ng bahay. Ang katahimikan ngayon ay iba na. Hindi na ito mabigat. Ito ay payapa. Nilapitan ko ang pintuan. Hinawakan ko ang seradura, ang malamig na metal. Dahan-dahan kong isinara ang pinto at narinig ko ang malinaw na click ng trangka nang ilock ko ito. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang nagsara. Ako ang naglock. Isang simbolo ng pagsasara ng isang masakit na kabanata at ang tahimik na pagbubukas ng isang bago. Ang mga unang linggo pagkatapos ng kanilang pag-alis ay puno ng kakaibang kalayaan at kalungkutan. Malaya dahil sa wakas, ang bahay ay akin na ulit,
walang tensyon, walang takot. Malungkot dahil ang katahimikan ay madalas na isang paalala na ako ay tunay na nag-iisa. Ang tagumpay sa korte, na naging pormalidad na lamang dahil sa mga dokumento ni Roberto, ay hindi nagdulot ng kasiyahan na inaasahan ng iba. Sa halip, nag-iwan ito ng isang butas sa aking puso. Ano ang saysay ng pagkapanalo kung ang kapalit ay ang pagkasira ng iyong sariling pamilya? Maaari sana akong magmukmok sa aking tagumpay. Maaari kong ipagbili ang bahay, maglakbay, at gastusin ang pera para sa aking sarili. Ngunit sa tuwing iisipin ko iyon, nararamdaman kong hindi iyon ang nais ni Roberto. Ang kanyang huling regalo ay hindi para sa aking sariling luho, kundi isang kasangkapan para sa isang mas malaking layunin. Isang araw, habang nag-aayos ng mga lumang album ng litrato, isang ideya ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Ang kwento ko, ang sakit na dinanas ko ay hindi kakaiba. Ilang mga ina, ilang mga lola ang nakakaranas ng parehong panlilinlang at pighati mula sa kanilang mga sariling anak at pamilya. Ilan sa kanila ang tahimik na nagdurusa, natatakot magsalita dahil sa hiya o dahil sa pagmamahal na kahit sinasaktan na ay nangingibabaw pa rin. Doon nagsimula ang lahat. Ginamit ko ang isang bahagi ng mga ari-arian na aking naipaglaban hindi para sa sarili ko, kundi para magtayo ng isang bagay na magiging tunay kong pamana. Isang pamana na hindi nasusukat sa pera o titulo ng lupa, kundi sa mga buhay na mababago nito. Sa tulong ni Attorney Reyes at ng ilang malalapit na kaibigan, itinatag ko ang Pundasyon ni Lena. Isang non-profit na organisasyon na may iisang misyon, ang tulungan, suportahan at bigyan ng kapangyarihan ang mga nakatatandang kababaihan na nahaharap sa pinansyal at emosyonal na manipulasyon mula sa kanilang sariling mga pamilya. Ang aming opisina ay maliit lamang, isang inupahang espasyo sa isang lumang gusali. Ngunit sa loob nito, isang malaking pagbabago ang nagaganap. Nag-alok kami ng libreng legal na payo para sa mga kababaihang nais bawiin ang kanilang mga ari-arian. Nagkaroon kami ng mga counseling session para tulungan silang ayusin ang kanilang mga nasirang damdamin. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, bumuo kami ng isang komunidad. Tuwing Miyerkules ng hapon, nagkakaroon kami ng support group meeting. Ang mga kababaihan na dati nahihiyang ilabas ang kanilang mga kwento ay nagsimulang magbahagi. May isang ginang na ipinagbili ng anak ang kanyang bahay nang walang paalam. May isa na naubos ang lahat ng ipon dahil sa pagsusustento sa isang sugalerong apo. May isa na pinapirma sa mga papeles na hindi niya naiintindihan. Sa bawat kwentong ibinabahagi, ang bigat sa kanilang mga dibdib ay nababawasan. Nakikita nila na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban. Ako, na dati biktima, ay naging tagapakinig at gabay. Hindi ako nagbigay ng mga payo mula sa libro. Ibinahagi ko ang aking sariling kwento. Ikinuwento ko ang aking takot, ang aking pag-aalinlangan, ang sakit ng pagtataksil ng sarili kong anak. At ikinuwento ko rin kung paano ko natagpuan ang aking lakas sa isang lumang bahay sa Tagaytay, sa isang liham mula sa aking yumaong asawa at sa loob ng aking sariling puso. Ang pundasyon ni Lena ay naging isang kanlungan. Isang lugar kung saan ang mga luha ay naiintindihan, kung saan ang galit ay balido, at kung saan ang pag-asa ay muling nabubuhay. Dito, natutunan ng mga kababaihan na hindi pa huli ang lahat para ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Natutunan nilang muling mahalin at pahalagahan ang kanilang mga sarili, hindi bilang mga ina o lola lamang, kundi bilang mga individual na may sariling halaga. Hindi ko na muling nakita si Marco o si Ana. Minsan, sa gabi, iniisip ko pa rin sila. Sana ay natuto sila sa kanilang pagkakamali. Sana ay mahanap nila ang kanilang sariling landas na nakabatay sa katapatan at pagsisikap. Ngunit ang aking buhay ay hindi na umiikot sa kanila. Ang aking bagong pamilya ay ang mga babaeng kasama ko sa pundasyon. Ang aking bagong tahanan ay ang maliit na opisina na puno ng tawanan, iyakan at pag-asa. Ang pamana ni Roberto, at ngayon ang aking pamana ay hindi na ang bahay sa Maynila o ang pahingahan sa Tagaytay.
Ang tunay na pamana ay ang bawat ginang na natulungan naming tumayo muli. Ang bawat boses na natutong magsalita. Ang bawat buhay na nabigyan ng pangalawang pagkakataon. At sa bawat pagkakataong may hahawak sa aking kamay at magpapasalamat, alam ko na ang lahat ng sakit, lahat ng luha ay may katuturan. Hindi ito ang katapusan na inakala ko, ngunit ito pala ang simula na tunay na nakalaan para sa akin. Ang umaga pagkatapos ng gabing iyon ay tahimik. Ang sikat ng araw sa aking bintana ay walang pinagbago. Pero ako, nagbago na ako. Hindi ito isang malaking realisasyon na biglang dumating. Mas parang isang kapanatagan na dahan-dahang nanahan sa aking mga buto. Sa entablado, sa harap ng maraming tao, ibinahagi ko ang aking kwento. Ngunit ang tunay na tagumpay ay hindi ang palakpakan, kundi ang katahimikang sumalubong sa akin kinaumagahan. Isang katahimikang akin lamang. Isang linggo ang lumipas, dumating ang sulat mula kay Marco. Maikli at malamig ang mga salita, puno ng mga legal na termino na halatang hindi sa kanya galing. Sinabi niyang nakita niya ang aking pagsasalita sa telebisyon at umaasa siyang ititigil ko na ang paggamit sa mga usaping pampamilya sa publiko. May babala pa tungkol sa mga legal na hakbang kung ito ay magpapatuloy. Dati, ang ganitong sulat ay magdudulot sa akin ng takot, ng gabi-gabing hindi pagkatulog. Ngayon, binasa ko ito, tiniklop ng maayos, at itinabi sa isang drawer na hindi ko na muling bubuksan. Hindi ako sumagot dahil wala na akong kailangang ipagtanggol pa. Ang kapayapaan ko ay hindi na nakasalalay sa kanyang pag-apruba o sa kanyang pananahimik. Ang huling beses na nakita ko si Marco ay hindi sa isang korte o sa balita. Ito ay sa isang parking lot ng grocery, 3 linggo matapos ang event na iyon. Mukha siyang mas payat, hindi naman mukhang may sakit, pero tila lumiit. Nagkatinginan kami. Tumango ako, umiwas siya ng tingin. At iyon na yon. Walang salita. Walang paghingi ng tawad, isang espasyo na lang sa pagitan namin. Minsan, ang katahimikan ay isa na ring hatol. Nang linggong iyon, dinalaw ko ang puntod ni Arturo. Ilang buwan na rin akong hindi nakakabalik. Hindi dahil sa galit, kundi dahil hindi ko na kailangang kausapin ang bato para maramdaman siya. Nagdala ako ng isang bulaklak mula sa hardin ng foundation at inilagay ito sa damuhan. Pagkatapos ay tumayo lang ako roon, nakapikit at pinakawalan ang lahat. Ang bahay, ang korte, ang mga dokumento, ang mga taon na ginugol ko sa pagmamakaawang makita sa loob ng sarili kong pamilya. Ang pagpapakawala ay hindi laging parang kalayaan. Minsan, ito ay parang isang pagluluksa na sa wakas ay umuuwi na sa sarili niyang tahanan. Ngunit habang nakatayo roon, hindi na ako galit, hindi na masama ang loob ko. Ako na lang. Isang babaeng may mga guhit na sa paligid ng mga mata, may mga kwentong nakaukit sa ilalim ng balat, at may tahimik na tagumpay sa kanyang dibdib. Akala nila, binura nila ako mula sa isang testamento, mula sa isang tahanan, mula sa alaala. Pero ang totoo, isinulat ko muli ang aking sarili sa isang kwentong hindi na nila kayang hawakan o angkinin. Ang pamana ay hindi pala kung ano ang iniiwan mo sa isang kaha de yero. Ito ay kung ano ang iniiwan mo sa puso ng mga tao. At ang sa akin, nagsisimula pa lang. Kung kayo po ay nakaramdam na parang ang inyong boses ay isinasantabi, na parang ang inyong halaga ay nakatali sa pagsang-ayon ng iba, gusto kong manatili kayo sa kwentong ito ng kaunti pa. Ano kaya ang itsura ng pagbawi sa sarili mong kapayapaan, nang hindi na kailangang magpaalam kaninuman? Kung mayroong bahagi ng kwentong ito na umantig sa inyo, alalahanin ninyo, hindi po kayo nag-iisa. I-share ninyo ang inyong mga saloobin sa ibaba. Baka may isang taong nangangailangan mabasa ang inyong mga salita ngayong gabi. Ipagpatuloy natin ang kwentuhan para sa bawat babaeng tahimik na bumabangon tulad ni Lena.